Good morning mga Lodi. So, sagutin ko lang itong mga questions about dito sa Pinet book. May nagtatanong kung legit po o scam. So, hindi natin ito ma-determine kung legit or scam. Okay? Ang maganda kasi dito is marami ang mga developers na kung saan gumagawa sila ng mga iba't ibang application katulad nito Pinet book na kung saan pwedeng maging available dun sa Pi Network in the future. So, itong Pinet book ay parang social platform siya. Ang maganda nga dito, swerte niya kasi siya ang nakaunang gumawa dito na kung saan pwedeng makagain ng attention kasi labanan ito pagdating dun sa Web3. For example, ang nangyari dito sa iba-ibang platform na na-create pero sino lang natira? Facebook lang. Sino meron dun yung Friendster? Diba mga ganun bagay na kung saan pwedeng mag-create ng mga platforms na kung saan gagamitin ng mga tao. So yung Friendster, Facebook ngayon ay na-create lang din nung una dun sa kanilang kwarto. Yung story ng Facebook, diba? Parang nagawa lang as a joke pero dinumog ng mga tao na gustuhan nila na pwede pa lang sila makapag-share ng kanilang photos or memories or makapag-post at may connect yung kanilang mga friends din lahat na gustuhan nila at naging malaki yung platform kasi buong mundo gusto nang magkaroon ng profile so dun naging mayaman yung CEO. Same thing with Pi Netbook. Di ko alam kung ilan ang users pero ang maganda dito nakuha na niya itong Pi Netbook na domain. Kung ikaw developer pwede kang mag-isip ng mga platform na kung saan pwedeng magamit pagdating ng Web3. Pwede kang gumawa ng Instagram pero dito lang sa Pi Network kasi nga tignan mo yung audience dito sa Pi Network. Nasa 35 million. Lalo na if maging successful ito, dudumugin pa or dudumugin ng maraming mga users. Huwag nating isipin na lahat na lang ay puro scam. Pag gagawa ka ng account mo, kailangan mo ilagay yung Pi wallet mo. Itong public lang naman to Wala silang access dyan kahit ilagay mo yung public keys mo. Kasi yun talaga yung isinisend mo if ever merong magsisend sa'yo ng Pi. Okay? So, okay lang na ilagay mo ang Pi wallet address mo dito. Yung public key, hindi yung passphrase. Iba yun. Okay? So, pwede kayo mag-create ng account nyo dito. Malay mo, pagdating ng araw dito, ikaw na pala yung isang maraming followers dito sa Pi Netbook, katulad ng Instagram, katulad ng TikTok. Pero dun sa Web3, pwedeng tangkilikin ng maraming tao to pagdating ng araw. Kung maging successful ang Pi Network, sasama din siya. If maganda yung platform, maayos, makapag-interact ka na maayos, makapag-post ka na maayos, tapos kung sabi nila may mga reward daw pag nagla-like ka, pero ang reward dito is Pi. So makita mo yung magandang naidudulot ng Pi Network. Pagdating ng araw, kung sino man ang nag-create nito at marami ng followers ito or marami nang gumagamit dito sa platform, pwede niyang ibenta to at i-develop talaga ng company na maayos. Or sa Pi Core team, pwede nilang kunin ito kung sakaling dinudumog ito ng maraming mga users. Okay, parang isipin nyo na lang, parang siya yung Facebook sa Web3 dito sa Pi Network. Pwede din ganun, pwedeng Instagram, pwedeng TikTok kasi social platform nga siya. Pwede ka din gumawa ng Pi Twitter, Pi Tweet, mga ganong platform. Diba? So, i-welcome natin yun. Basta wag mo lang ibigay yung passphrase mo. Kasi hindi natin ma-determine yan sino ang scam, sino ang hindi. Dapat welcoming ang Pi Network ecosystem sa mga ganitong applications. Kaya nga okay lang na gamitin yung word na Pi kahit anong platform yan basta merong Pi kasi nga nakikita nila na masyadong trending or maraming tumatangkilik pag word na Pi Network. Kung ikaw ay nakapag-isip ka ng parang YouTube dito sa Pi Network, for example, ito, PiTube, binili mo yung domain, tignan natin may-ari na, PiTube. Ito, ibig sabihin, nakuha na nila yung Pi na word, so kung kukunin mo talaga yan, bibilhin mo sa kanila, parang ganun, PiTube. Okay, for example, ito, pakitaan ko kayo dito sa Unstoppable Domain. Once na binili mo na tong domain na to, sa'yo na. Okay, for example, ito, PiTube, tignan natin kung meron. PiTube.crypto, $200. Or ito na lang, PiTube.blockchain or PiTube.x 500, PiTube.bitcoin, PiTube.dao. Basta nakuha mo ang isa dito tapos ginawa mong parang YouTube, parang social platform. Maraming mga tumangkilik. Darating ang time pag ang dami talagang users dun sa platform na yun, pwede mo siyang ibenta at hindi mo siya mabenta lang ng $200. Pwede mong ibenta
benta ng milyon-milyon, parang ganun. So yung mga ginagawa ng mga to, katulad nito, ay nag-anticipate sila pagdating ng araw, maging successful ang Pi Network. Kasali sila na maging successful. Kasi nga, syempre, domain pa lang nila pwede nilang ibenta. Okay? Mas mahal yan. So, ayan Lodi. Pero pag yung Pi Bridge, medyo alanganin ako doon. Pag yung pag-transfer na ng Pi coin sa ibang network, mga ganun na sitwasyon katulad ng Pi Bridge, medyo out ako dyan kasi karamihan ng mga nahahack ay dahil sa Pi Bridge. At saka, i-check mo lahat ng mga gumamit sa consensus na ginagamit ng Pi Network ngayon katulad ng Ripple or Stellar Protocol. Wala silang mga project na bridge. Ayaw ko dun sa Pi Bridge na mga project, pero sa mga ibang project katulad nito, social media platforms, mga ganun, Pi Netbook, or yung mga ibang project, then support natin sila, okay? So yan lang mga Lodi. Ako si Trogi and thank you so much for watching.